Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 461 hanggang Kabanata 470. Kabanata 461. Pinagmasdan ni Xing Guoxiong si Hansen na pumapasok sa gitna ng mga mutant na nilalang na may komplikadong ekspresyon. 20 taon na ang nakalilipas, kasing tapang niya si Hansen. Noong panahong iyon, nang mahirap pa ring manghuli ng isang nilalang na may sagradong dugo, ginamit niya ang kanyang pagsusumikap, talento, at mga espesyal na pribilehiyo na nagmumula sa kanyang pamilya upang ma-max out ang kanyang mga sagradong Geno Points at umunlad bilang isang sagradong dugo na evolver sa First God Sanctuary. Gayunpaman, nang makapasok siya sa Second God Sanctuary, nang malapit na niyang makamit ang lahat ng kanyang mga pangarap, natuklasan niya kung gaano kakakilakilabot ang lugar na napuntahan niya. Walang malalakas na kasama sa koponan o magagamit ng mga kaluluwa ng hayop. Kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay kahit na sinusubukan niyang patayin ang isang primitive na nilalang. Kasabay nito, dapat niyang iwasan ang spirit shelter at malalaking grupo ng mga nilalang sa lahat ng oras. Sa simula, naglaban pa rin si Xing Guoxiong na may ilang pag-asa. Di nagtagal, natuklasan niya na halos imposible na ma-max out ang mga ordinaryong Geno Points sa lugar na ito, lalo na ang mga primitive Geno Points. Hindi ibig sabihin na hindi sapat ang lakas ni Xing Guoxiong upang patayin ang isang ordinaryong nilalang. Kaya niyang gawin iyon, ngunit limitado lamang ang mga uri ng ordinaryong mga nilalang. Habang kumakain siya ng marami sa isang uri, ang uri na iyon ay hindi na nagbibigay sa kanya ng mga ordinaryong Geno Points. Kung gusto niyang maghanap ng iba pang mga ordinaryong nilalang, kailangan niyang lumampas sa spirit shelter, isang bagay na hindi niya magawa. Ganoon din ang kaso para sa mga primitive na nilalang na nagparamdam kay Xing Guoxiong ng kawalan ng pag-asa. Walang paraan para patuloy niyang madagdagan ang mga ordinaryo at mutant na Geno Points. At hindi niya kaya patayin ang isang mutant na nilalang. Lubos na sumuko si Xing Guoxiong sa pag-asa. Habang nawawala ang kanyang pag-asa, ginugol niya ang kanyang mga araw sa wala sa loob ng 20 taon. Nang lumitaw si Hansen, parang nakita ni Xing Guoxiong ang kanyang sarili 20 taon na ang nakalilipas, napakatiwala sa sarili, mapagmataas, at mayabang. Sa hindi namamalayan, sinubukan ni Xing Guoxiong na sabihin na hindi kay Hansen tulad ng ginawa niya sa kanyang nakababatang sarili. Gayunpaman, matapos gumawa si Hansen ng isang himala pagkatapos ng isa pang himala, biglang napagtanto ni Xing Guoxiong na gusto niyang magtagumpay si Hansen sa kanyang puso dahil nakita niya si Hansen bilang kanyang nakababatang sarili. Hindi niya talaga gusto na matalo o patuloy na maging taungunan. Gusto niyang makita ang isang tao na magtagumpay. Iyon ang dahilan kung bakit sumali si Xing Guoxiong sa Goddess Gang. Nang sabihin sa kanya ng maraming tao na umalis, sumunod pa rin siya kay Hansen sa Spirit Shelter. Gusto lang niyang bigyan si Hansen ng pagkakataon. Marahil ay gusto niyang bigyan ang kanyang sarili ng pagkakataon. Marahil ay may himala sa mundong ito. At marahil, maaari siyang magsimula muli. 40 anyos na siya. Marahil ay hindi na siya bata, ngunit hindi rin siya matanda. Gusto ni Xing Guoxiong na tumayo muli upang maramdaman ang pagnanasa na habulin ang isang bagay gamit ang lahat ng kanyang nakuha at upang habulin ang kanyang sariling pangarap. Hindi pa ako matanda, sabi ni Xing Guoxiong sa kanyang sarili. Pinapanood si Hansen na nag-a-adjust ng kanyang sarili sa mga mutant na nilalang, naramdaman ni Xing Guoxiong na bumalik siya sa kanyang mainit na panahon, nang siya ay walang takot pa rin. Sa sandaling iyon, malalim na naramdaman ni Xing Guoxiong na hindi pa malamig ang kanyang dugo. Ang kanyang puso ay mainit pa rin. Gusto pa rin niyang umakyat sa tuktok ng lahat ng bundok tulad ng isang lalaki. Patayin! Sigaw ni Xing Guoxiong at winasiwas ang kanyang malapad na espada sa isang papalapit na nilalang na may baluti ng yelo, pinugutan ng ulo ang nilalang kaagad. Sa pagsigaw ni Xing Guoxiong, sumugod din si Hansen sa mga mutant na nilalang. Isang pulang at gintong ibon ng apoy ang nagkalat ng magagandang pakpak nito sa bulwagan at nagdala ng magandang aura sa mga kaluluwa ng hayop ng lahat. Natuklasan ng mga tao na ang mga kakayahan ng kanilang mga kaluluwa ng hayop ay kapansin-pansing pinahusay, na nagpapadali sa kanila na harapin ang mga nilalang. Aura ng kaluluwa ng hayop. Aura ba ito ng isang sagradong dugo na kaluluwa ng hayop? Nagulat na tanong ni Zhu Ting kay Hansen na nasa gitna ng mga mutant na nilalang. Sa kasamaang palad, wala ng oras si Hansen upang sagutin siya. Naghagis siya ng matalim na tingin sa mga mutant na nilalang at maharlika na espiritu. Ang bawat bagay at nabubuhay na nilalang sa bulwagan ay nakaukit sa kanyang isipan.
Gamit ang kanyang lakas ng utak, mabilis na kinakalkula ni Hansen ang bawat posibilidad. Ang pagbabagong anyo sa isang engkantado na reyna ay nagpalinaw sa kanyang paningin at nagparamdam sa kanyang mga kaaway na mas mabagal, na nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang mag-isip. Gumawa ng isang hakbang si Hansen at ginawang jade ang kanyang buong katawan. Kung may makakakita sa kanyang katawan sa ilalim ng kanyang baluti, tiyak na pahalagahan nila kung gaano kaganda at dedikado ang hitsura nito. Crack! Nang makalapit si Hansen sa isang lobo ng nyebe, isang talon na may haba ng isang paa ang nagawa sa balikat ng lobo ng nyebe. Nagbuga ng dugo, ngunit ang palad na tulad ng jade ay hindi man lang nabahira ng dugo. Nagsimula pa lang ang pagganap ni Hansen. Sa ilalim ng pag-atake ng isang dosenang mutant na nilalang at ng maharlika na espiritu, hindi nagmamadali si Hansen. Napakakalma niya na parang walang makakaapekto sa kanya. Gayunpaman, kung susuriing mabuti ang mga galaw ni Hansen, ang bawat isa sa kanyang mga galaw ay may malakas na pakiramdam ng layunin. Walang labis na galaw ang ginawa. Ang kanyang buong katawan ay parang isang napaka-epektibong makina na bumubuo ng lahat ng kapangyarihan na nakuha niya. Winiwagayway ng maharlika na espiritu ang sibat ng yelo, sinusubukang patayin si Hansen. Sinubukan ng isang dosenang mutant na nilalang na palibutan siya, ngunit natagpuan ni Hansen ang manipis na pagkakataon ng kaligtasan sa isang tila imposibleng paraan, na sumire sa harang ng mga mutant na nilalang at sumugod patungo sa napakalaking estatwa ng Diyos. Sa puntong ito, natigilan si Tio Ching at ang iba pa. Mahirap nilang paniwalaan na tao pa rin si Hansen. Ang isang dosenang mutant na nilalang ay hindi man lang makapidyo sa kanyang mga yapak. Parehong nagulat at nagalit ang maharlika na espiritu. Sa hindi inaasahan, hindi man lang niya maabutin si Hansen at kailangan niyang panoorin siyang talunin ng isang mutant na nilalang pagkatapos ng isa pa. Sa loob lamang ng isang dosenang segundo, sinira ni Hansen ang harang ng mga mutant na nilalang at tumalon sa balikat ng estatwa. Hindi man lang maabutin ni Hansen ang maharlika na espiritu na nakatitig ng walang kibo sa kanya. Tumayo si Hansen sa balikat ng estatwa at kinuha ang Spirit Stone mula sa noo ng Diyos. Napakabilis ng lahat ng nangyari kaya wala ng oras ang maharlika na espiritu at ang mga miyembro ng gang upang tumugon. Nang mahawakan ni Hansen ang Spirit Stone, biglang nakaramdam siya ng kakaibang puwersa mula sa kanyang palad na nagpapaliwanag sa Spirit Stone. Ice Aristocrat, Snow Charmer, nagbibigay sa iyo ng kanyang ganap na katapatan at umaasa na maging iyong lingkod. Biglang yumuko ang magandang babaeng espiritu at lumuhad sa harap ni Hansen. Inilagay ni Hansen ang Spirit Stone sa ibabaw ng ulo ng espiritu. Biglang naging mas maliwanag ang bato, na ang liwanag ay halos mabulag sa lahat. Nang mawala ang mga ilaw, parehong nawala ang bato at si Snow Charmer. Nangako ng katapatan ng espiritu. Pinanood ng natitirang mga tao ang nangyari, nagulat. Pagkaraan ng mahabang panahon, napagtanto nila kung ano ang nangyari at nagmukhang hindi makapaniwala. Alam ng Diyos kung gaano kahirap ang magpakasalang ang isang espiritu. Hindi ito isang bagay na maaaring makamit sa pamamagitan ng karahasan. Halos nakasalalay ito sa swerte. Kabanata 462. Sa isipan ni Hansen, lumulutang ang isang Spirit Stone na mukhang piraso ng yelo na pinalamutian ng maraming misteryosong disenyo. Sa gitna, nakaukit ang dalawang kakaibang salita na Snow Charmer. Kahit na hindi alam ni Hansen ang wika, somehow alam niya ang ibig sabihin nito. Tinawag ni Hansen ang espiritu, at biglang lumipad ang bato mula sa kanyang isipan, nagbabago sa kanyang anyo. Snow Charmer, patayin mo ang mga mutant na nilalang. Naisip ni Hansen. Agad na itinaas ni Snow Charmer ang kanyang sibat ng yelo at lumapit sa mga mutant na nilalang. Sa una, ang mga nilalang sa loob ng Spirit Shelter ay sumusunod sa utos ni Snow Charmer, walang takot at kontrolado. Gayunpaman, nang mawala ang kanyang kontrol, biglang naging isang karamihan sila. Nawala kaagad ang kanilang kooperasyon sa isa't isa. Kahit na marami pa rin sila, wala na ang banta na nararamdaman nila kanina. Winiwagayway ni Snow Charmer ang kanyang sibat at pumasok sa grupo ng mga mutant na nilalang. Ang kanyang fitness ay mas mahusay kaysa sa normal na mga mutant na nilalang sa simula. Gamit ang kanyang matalinong pag-iisip at mga kasanayan sa sibat, naglakad siya sa mga mutant na nilalang at pinatay kaagad ang isang lobo ng nyebe. Pinatay ni Snow Charmer ang isang mutant na nilalang na lobo ng nyebe. Nakuha ang kaluluwa ng hayop ng lobo ng nyebe. Gusto mo bang bawiin ang kaluluwa ng hayop? Isang boses ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Hansen nang patayin ni Snow Charmer ang lobo ng nyebe. Bawiin. Hindi nagulat si Hansen sa bagay na iyon. Napag-aralan na niya kung paano gamitin ang isang espiritu dati.
Ayon sa karanasan ng ibang tao, matapos niyang makuha ang katapatan ng isang espiritu, maaari niyang bawiin ang mga kaluluwa ng hayop na nakuha ng espiritu mula sa pagpatay ng mga nilalang anumang oras. Gayon din, maaari niyang ilipat ang kanyang mga kaluluwa ng hayop sa espiritu. Ang mga espiritu ay tapat na mga tauhan. Gayunpaman, pagkatapos magbigay ng kanilang katapatan sa mga tao, ang mga espiritu ay magiging integrated sa kanilang mga spirit stone. Kaya mawawala ang kanilang kakayahang bumalik mula sa kamatayan ng walang hanggan. Kung papatayin sila matapos silang maging mga lingkod, mamamatay sila ng tunay. Kapag namatay ang mga espiritu, mawawala rin ang mga kaluluwa ng hayop na dala nila. Sa makatuwid, dapat mag-ingat ang isang tao kapag nagbibigay ng mga kaluluwa ng hayop sa isang espiritu. Kahit na maraming mga limitasyon, ang katalinuhan, kasanayan, at kakayahang gumawa ng mga paghatol ng mga espiritu ay nagpapaganda sa kanila kaysa sa mga ordinaryong kaluluwa ng hayop. Lalo na, ang mga espiritu ay may kakayahang gamitin ang mga kaluluwa ng hayop na nangangahulugang maaari silang gamitin tulad ng mga kasosyo ng tao, habang ang mga kaluluwa ng hayop ay parang mga tool. Matagumpay na binawi. Nakuha ang kaluluwa ng hayop na lobo ng nyebe. Di nagtagal, isang boses ang umalingaw sa isipan ni Hansen at lumitaw ang isang bagong kaluluwa ng hayop. Wala nang oras si Hansen upang suriin ang kanyang bagong nakuha na kaluluwa ng hayop at patuloy na hinanap ang mga mutant na nilalang kasama si Snow Charmer. Si Snow Charmer ay may magagaling na kasanayan sa sibat. Nasugatan pa nga niya ang sagradong dugo na halimaw ng mga Galamay dati. Kahit na maraming mutant na nilalang ang tumulong sa kanya noong panahong iyon, kailangan pa rin niya ang hindi matitinag na mga kasanayan sa sibat upang makamit iyon. Ang sibat ay winiwagayway na parang isang buhawi. Ang payat na katawan ni Snow Charmer ay nagbigay ng hindi kapani-paniwalang lakas. Isang oso ng nyebe ang nahuli kaagad. Pinatay ni Snow Charmer ang mutant na nilalang na oso ng nyebe. Walang nakuha na kaluluwa ng hayop. Ang mga nilalang sa labas ng bulwagan ay naging isang gulo. Tumakas sila o nagtanggol lamang sa kanilang sarili, hindi na matapang tulad ng dati. Hinabol ng mga miyembro ng gang ang mga nilalang sa kaguluhan, paminsan-minsan ay tumitingin kay Snow Charmer na mukhang si Athena na hinahangaan. Siya ay isang maharlika na espiritu, at napakaganda at kaakit-akit. Siya ay isang mahusay na mandirigma. Anong lalaki ang makakakita sa kanya at sasabihin na hindi sila naiinggit kay Hansen? Pagkatapos, hindi na kailangang kumilos pa si Hansen. Kinontrol ni Snow Charmer ang mga mutant na nilalang nawala ng oras upang tumakas gamit ang kanyang nakasisilaw na mga kasanayan sa sibat. Napakasama niya na hindi kapani-paniwala na panoorin. Punong-puno ng tuwa si Hansen. Ang isang maharlika na espiritu ay napakasama na, kaya kung makakuha siya ng isang maharlikang espiritu, mas magiging maganda iyon. Dahil ang isang maharlikang espiritu ay tumutugma sa isang sagradong dugo na nilalang, pinaghihinalaan ni Hansen na may isa pang uri ng espiritu na tutugma sa mga sobrang nilalang. Anuman, higit pa sa nasiyahan si Hansen na nakuha niya si Snow Charmer. Hindi bababasa, napatunayan nito na gumagana ang kanyang sobrang katawan na hari ng espiritu. Kung makukuha ng iba ang katapatan ng isang espiritu ay nakasalalay sa swerte, at ang pagkakataon ay medyo mababa. Gayunpaman, hanggat mayroon si Hansen ng Spirit Stone, tiyak na makukuha niya ang katapatan ng isang espiritu, na higit pa sa hindi kapani-paniwala. Inakala na ni Hansen ang hinaharap kung saan magkakaroon siya ng isang tropa na binubuo ng lahat ng uri ng mga espiritu at mamamahala sa Second God Sanctuary. Sino mang tumayo sa kanyang daan ay papatayin. Walang sino man ang maglakas loob na hamanin siya. Ang labanan ay tumagal lamang ng kaunti mahigit sa isang oras. Maraming mga nilalang ang tumakas mula sa spirit shelter at marami ang pinatay ng mga tao. Si Snow Charmer lamang ang nakapatay ng 4 na mutant na nilalang. 2 naman ang napatay ni Hansen mismo. Gayunpaman, hindi siya nakakuha ng ibang mga kaluluwa ng hayop maliban sa lobo. Higit sa 100 primitive na nilalang ang napatay. Ang mga bangkay ng mga nilalang ay nasa lahat ng dako sa loob ng shelter. Tuwang-tuwa ang bawat tao. Kami ang nagwagi sa Aristocrat Spirit Shelter. Mahirap pa ring paniwalaan ni Shuyo at iba pang mga kabataan, para bang nasa panaginip sila. Nagawa natin. Maraming tao ang nagyakapan, sumisigaw at tumatalon pataas at pababa. Marami sa mga taong sumunod kay Hansen dito ay halos nagkaroon ng hangarin na mamatay. Nang maipit sila, halos mawala na sila ng pag-asa. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na magkakaroon sila ng ganitong wakas? Karamihan sa mga tao ay bahagyang nasugatan lamang. Walang napatay. Naibagsak nila ang isang aristocrat spirit shelter na parang ganoon lang, na dapat ay isang himala.
Ang taong gumawa ng himala ay walang alinlangan ang taong Samire sa harang ng isang dosenang mutant na nilalang at isang espirito at kinuha ang Spirit Stone. Kapatid, ibebenta mo ba sa akin ang espirito na ito? Maaari kang humingi ng anumang presyo. Tumingin si Zooting kay Snow Charmer habang tumutulo ang kanyang laway. Hindi pwede. Tinanggihan ni Hansen si Zooting. Siyempre, itatago ni Hansen ang isang espirito tulad ni Snow Charmer para sa kanyang sarili. Kahit na ang isang espirito ay hindi tao, at walang paraan para mapainit niya ang kanyang kama, magiging masaya siya sa tuwing paglilingkuran siya nito ng inumin o iba pa. Bilang karagdagan, si Snow Charmer ay isang malaking tulong kay Hansen sa puntong ito. Ayaw itong bitawan ni Zooting at nagpumilit, paano kung ibibigay ko ang S-Class Saintful License at ipagpalit mo siya para kay Treading Cloud? Hindi. Tinanggihan siya ni Hansen nang hindi man lang nag-iisip. Marami siyang S-Class Saintful License, habang kailangan niya ng isang espirito tulad ni Snow Charmer ng husto. Ang malapad na espada sa kamay ni Xing Guoxiong ay patuloy na tumutulo ng dugo. Tumingin siya kay Hansen na may komplikadong tingin, hindi sigurado kung ano ang nararamdaman niya. Sa loob ng 20 taon, hindi pa siya gaanong nakaka-relax tulad ng sandaling ito. Nakatuon ang mga mata niyang manly kay Snow Charmer. Nainggit siya kay Hansen ng husto. Ang lalaki ay palaging may magandang swerte. Ito ang unang spirit shelter na kanyang nasakop at nakakuha na siya ng katapatan ng espiritu. Nakakunot ang noo ni Tio Ching. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay medyo komplikado rin. Kabanata 463. Si Hansen at ang iba pa ay nagbagsak ng aristocrat spirit shelter. Totoo ba? Siyempre totoo. Mayroon ang nakapunta doon. Ang mga tao ng Goddess Gang ay naruroon na at inukit ang mga salitang Goddess Gang sa gate. Peste. 20 tao ang nagbagsak ng aristocrat shelter. Sobrang peking balita. Paano nila nagawa iyon? Wala akong ideya. Gayunpaman, marami sigurong tao ang nagsisisi ng husto. Ibig mo bang sabihin? Nagsisisi sa ano? Maraming tao ang dating miyembro ng Goddess Gang. Sa huli, nang sabihin ni Hansen na sasalakayin nila ang spirit shelter, karamihan sa mga tao ay umalis. Ngayon na nakuha na ang spirit, ang bawat kasalukuyang miyembro ay magkakaroon ng sariling silid at makatira doon ng libre magpakailanman. Bilang karagdagan, binigyan din sila ng malaking halaga ng karne. Sa tingin mo ba magsisisi ang mga umalis? Sigurado akong masama ang pakiramdam nila. Gayunpaman, mangangalap pa rin ng mga tao si Hansen. 20 tao lang ang nasa Goddess Gang sa puntong ito, kaya mahihirapan silang panatilihin ang buong shelter. Tiyak na mangangalap sila. Sabi ni Hansen na hindi na niya tatanggapin ang mga umalis na. Wala nang pakialam kung sino ang makipag-usap sa kanya. Ang paraan ng paggawa niya ng mga bagay. Maraming tao ang masasaktan. Hindi siya kailangang matakot na masaktan ng sinuman. Ang mga tao ng Starry Group ay kailangang magalang sa kanya. Sinabi niyang sasalakayin niya ang spirit shelter, at ginawa niya lang iyon. Sa ganitong background at kakayahan, walang dapat katakutin. Taya ko, lahat ng umalis ay nagsisisi ng husto ngayon. Kung gusto nilang pumunta sa shelter, kailangan nilang magbayad ng malaking bayad sa proteksyon. Kung gusto nila ng silid, kailangan nilang magbayad ng napakataas na upa. Lahat ng mga bagay na maaari nilang tangkilikin ng libre. Haha, walang nakakaalam ng hinaharap. Sobrang delikado pa rin ang pag-atake sa isang aristocrat shelter. Paano ba naman delikado? Anong klaseng tao si Hansen? Nagdala siya ng 20 tao para salakayin ang spirit shelter at walang namatay. Ang pinakamasama nilang naranasan ay ang ilang mga menor de edad na sugat. Anong klaseng panganib ang meron? Ang galing talaga ni Hansen. Paano niya nagawa iyon? Isang bagong evolver na dumating lang mga ilang buwan na ang nakakaraan ay madaling nagbagsak ng aristocrat shelter kasama ang 20 tao. Sobrang hindi ka panipaniwala. Kung hindi, bakit sumusunod si Tio Ching sa lahat ng kanyang utos? Hindi siya ordinaryong tao. Ang balita na nasakop ni Hansen ng spirit shelter ay mabilis na kumalat. Maraming tao ang pumunta sa shelter. Gayunpaman, kung gusto nilang protektahan sa shelter o magrente ng silid, kailangan nilang magbayad ng mataas na presyo na siyang kita ng Goddess Gang. Siyempre, karamihan sa pera ay mapupunta sa bulsa ni Hansen, kung hindi, hindi siya magiging interesado sa pagsakop sa shelter sa una. Matapos masara ang mga gate ng shelter, kahit na ang isang mutant na nilalang ay halos hindi makapasok. Siyempre, mas ligtas na manirahan sa shelter kaysa sa labas. Bilang karagdagan, may espasyo sa loob ng shelter para sa mga layunin ng kalakalan. Mayroon ding isang teleport device sa bawat silid. Madaling magbabayad ang mga mangangalakal at mayayamang tao.
Nagkalkula si Hansen. Ang lugar ay napakabihirang populasyon at nakakita lang siya ng 300 hanggang 400 katao. Gayunpaman, kahit na ganoon, madali para sa kanya na kumita ng ilang milyon mula sa pagkolekta ng mga upa at bayad sa proteksyon. Kung gagawa siya ng negosyo, makakakuha siya ng mas maraming pera. Gayunpaman, hindi interesado si Hansen doon at ayaw niyang sayangin ang sobrang oras, kaya hiniling niya kay Yang Manly na alagaan ang lahat. Malaki ang mga nakuha sa pagkakataong ito. 6 na mutant na nilalang at higit sa 100 primitive na nilalang. Hindi binente ni Hansen ang alinman sa mga ito ngunit ibinahagi ang lahat sa mga taong sumunod sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nag-risk sila ng kanilang buhay na karapat-dapat gantimpalaan. Nag-iingat si Hansen ng isang mutant na nilalang para sa kanyang sarili. Kasama ang Condor na may masamang dugo, sapat na ang kanyang pagkain para sa 2 hanggang 3 buwan. Dahil mas madali kaysa sa inaasahan niya, hindi ginamit ni Hansen si Zero. Bilang karagdagan, hindi siya nagmamadali na ipakita ang tunay na lakas ni Zero. Pagkatapos ng lahat, masyadong bata ang hitsura niya. Ang katotohanang nasa Second God Sanctuary na siya ay isang malaking sorpresa para sa lahat. Hindi maganda para sa kanya na magpakita ng sobrang lakas. Mas ligtas na maging konserbatibo. Matapos alagaan ni Hansen ang lahat sa shelter, naglakbay siya sa labas ng shelter, nais na malaman kung mayroon bang mga tao sa kabilang panig ng bundok. Gayunpaman, matapos umakyat sa ilang mga bundok at maglakad ng daan-daang milya, ang nakita lang niya ay mga glacier at snowfield, walang tao sa paningin. Nakita ni Hansen ang isang higanting ahas na may haba na hindi bababa sa 300 talampakan na gumagapang sa mga glacier mula sa malayo at agad na bumalik. Nakakita na siya ng maraming nilalang sa daan at hindi naglakas loob na pumunta sa kahit saan na kakaiba sa kanyang kasalukuyang lakas. Kahit na nakasalubong siya ng ilang malalakas na sagradong dugo na nilalang, wala siyang tiwala na manalo sa laban, lalo na ang mga sobrang nilalang. Nakain ang karne ng Condor na may masamang dugo. Nakakuha ng isang sagradong Geno Point. Matapos kumain ng Condor na may masamang dugo sa loob ng ilang araw, sa wakas ay nakakuha si Hansen ng isang sagradong Geno Point. Gayunpaman, napakabagal nito kaya basta na lang itinapon ni Hansen ang natitira sa anghel dahil hindi na niya gustong kumain ng parehong bagay. Ang isang malaking benepisyo ng pagkakaroon ng kanyang sariling gang ay hindi na kailangang makipaglaban si Hansen mismo upang makakuha ng iba't ibang uri ng mga ordinaryo at primitive na nilalang. Pumili si Hansen ng ilang mas maliliit na ordinaryo at primitive na nilalang upang kainin, na nakakakuha ng ilang ordinaryo o primitive na Geno Points araw-araw, na nagbigay sa kanya ng mas mabilis na pag-unlad kaysa sa binti ng ibon. Pupunuin ko muna ang aking mga ordinaryo at primitive na Geno Points. Ang pag-unlad ko sa aking fitness ay napakaganda. Hindi lumabas si Hansen para sa mga pakikipagsapalaran sa ngayon. Pumunta siya sa God Sanctuary upang kumain ng ordinaryo at primitive na karne upang makakuha ng ilang Geno Points araw-araw at basahin ang kanyang mga libro tungkol kay Daphne sa natitirang oras. Nang sa wakas ay makarating si Daphne sa patutunguhan, nakakuha na si Hansen ng 84 na ordinaryong Geno Points, 35 primitive na Geno Points, at isang sagradong Geno Point. Ang kanyang pangunahing fitness ay 80 dagdag na. Sa lahat ng uri ng tulong, maaari niyang makamit ang 70 dagdag sa loob ng maikling panahon. Sa oras na ito, nakarating na si Daphne sa Crystallizer Ruin. Sa una, naisip ni Hansen na ang tinatawag na Crystallizer Ruin ay dapat na isang sinaunang lungsod o base. Gayunpaman, nang makita niya ang isang tunay na Crystallizer Ruin, naunawaan niya kung gaano siya kawalang muwang. Pinagmamasdan ng higanting planeta na mukhang isang makinang na brilyante, mas nagulat si Hansen kaysa sa kaya niyang ilarawan. Ang planetang ito na higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa Planet Roca ang Crystallizer Ruin na kanilang sasaliksikin. Ang lahat ng uri ng Crystallizer architecture ay nakakalat sa planeta. Hindi katulad ng mga arkitekto ng tao, ang makukulay na Crystallizer architecture ay magkakaugnay, na sumasakop sa halos buong planeta. Isang sulyap lang ay nagpapahanga sa mga tao. Habang namangha si Hansen sa kagandahan at kadakilaan ng Crystallizer Ruin, bigla siyang nakaramdam ng init mula sa kanyang dibdib. Nagulat, mabilis na inabot ni Hansen ang loob ng kanyang damit at hinawakan ang pendant ng siyam na buhay na pusa. Bigla, parang hinawakan niya ang isang pinakuloang itlog. Ang siyam na buhay na pusa ay naglalabas ng hindi kapani-pani walang init. Habang papalapit siya sa Crystallizer Ruin, lalong umiinit ang pendant. Nang makapasok si Hansen sa atmosfera ng planeta, halos masunog ang pendant. Kabanata 464. Hindi alam ni Hansen kung ano ang problema ng siyam na buhay na pusa o kung bakit ito biglang umakto ng kakaiba.
Gayunpaman, tiyak na ang pagbabago ay may kaugnayan sa crystallizer ruin. Pero hindi alam ni Hansen kung ano ang koneksyon ng siyam na buhay na pusa sa crystallizer ruin. Lumapag si Daphne sa crystallizer ruin at gumawa ng komprehensibong pagsusuri at analysis ng planeta. Tulad ng ibang crystallizer ruins, tanging ang ibabaw ng planeta ang maaaring masuri ng kagamitan ng tao. Ang panloob na espasyo ng mga crystallizer architectures ay hindi alam ng mga tao. Ang pagsusuri ng hangin at tubig ay nagpakita na ang planeta ay normal at maaaring tirahan ayon sa pamantayan ng tao. Karamihan sa ibang crystallizer ruins ay halos pareho, kaya walang espesyal sa isa na ito. Matapos ang ilang paghahanda, ang panel ng mga eksperto, departamento ng warframe, departamento ng pagsabog, at mga marino ay kumuha ng kanilang kagamitan at umalis sa barkong Pandigma, nagsisimula sa kanilang eksplorasyon. Nang magsimula ang trabaho, lahat ay ipinagbawal na pumasok muli sa God's Sanctuary. Dahil hindi kailangang pumunta sa larangan ng kusina, nakaramdam si Hansen ng labis na pagkabor araw-araw. Gayunpaman, dahil karamihan ng mga tao sa barkong Pandigma ay nakalapag na sa planeta, madalas silang nagkikita ni Jianran ng lihim. Si Chen Shoushan ay pumunta sa larangan kasama ang panel ng mga eksperto, habang si Jianran ay responsable sa pananatili sa Daphne. Wala naman siyang ibang gagawin kundi ang tumanggap ng mga ulat mula kay Chen Shoushan at sa panel ng mga eksperto. Ang laki ng planetang ito. Sila lang ang meron tayo. Gaano katagal ang aabutin natin upang matapos ang trabaho kung titingnan natin ang isa-isa ang mga architecture? Sa tingin ko, hindi natin ito matatapos sa loob ng isang siglo, nadismaya si Hansen habang pinapanood ang mga field recording sa opisina ni Jianran. Kung magpapatuloy ito ng walang katapusan, malamang na manatili siya rito sa buong panahon ng kanyang serbisyo. Ngumiti si Jianran at nagsabi, sino ang magiging tanga para maghanap ng isa-isa? Sa paraan na ito, sa mga taong ito, aabutin tayo ng 500 hanggang 1,000 taon upang matapos ang 1% ng trabaho. Huminto si Jianran at nagpatuloy, may iba't ibang rango ang mga crystallizer. Ang kanilang mga architecture ay sumusunod sa isang tiyak na batas. Basta makahanap tayo ng isang pasukan, makakapasok tayo sa kanilang kayamanan. Ang hinahanap lang natin ay ang kanilang mga kristal. Parang madali lang, sabi ni Hansen. Hindi ito madali. Dahil hindi masuri ng aparato ang panloob na istrukture ng mga architecture, kailangan nating umasa sa mga eksperto na dalubhasa sa sibilisasyong crystallizer upang makahanap ng tamang pasukan. Hindi ba pwede nating pasabugin ito? Tanong ni Hansen. Napaka-unique ng material na kristal ng kanilang mga architecture. Hindi lang ito matibay, kundi mag-e-expand pa kapag pinasabog. Sa oras na iyon, ang panloob na espasyo ay magiging ganap na nakabara, na magpapahirap sa excavation work, ipinaliwanag ni Jianran. Uminom si Jianran ng kaunting tubig at nagpatuloy, ito ay hindi ang tunay na problema. Dahil nandito ang mga eksperto at propesor, tiyak na matutukoy ang pasukan sooner or later. Gayunpaman, kung ang crystallizer ruin ay patuloy na gumagana, talagang magiging hamon iyon. Habang nagtatangkang itanong ni Hansen kung anong klase ng hamon ang maaaring mangyari, bigla siyang nakarinig ng pagsabog. Nang tingnan ang live recordings ng larangan, nakita ni Hansen ang isang pulang kristal na kasing laki ng kamao na lumulutang sa tabi ng isang pader ng kristal. Ang kristal ay kumikislap ng pulang liwanag ng 2 beses at may nangyaring kakaiba. Ang pulang kristal ay mabilis na nag-expand at nagbago ng anyo, naging katulad ng sasakyan na multifunction excavator na nagsasagawa ng fieldwork. Mabilis itong tumakbo patungo sa orihinal na excavator. Bang-bang! 2 suntok lang ang kinailangan ng crystal excavator upang basagin ang sinimulang imitasyon. Ang crystal vehicle ay tumakbo patungo sa excavation team. Agad na nag-activate ang mga sundalo sa warframe department at sinugod ang crystal excavator. Dahil ayaw nilang masira ang mga architecture, nag-ingat sila sa paggamit ng malalaking armas na may hawak lamang na laser guns at swords. Sa kabutihang palad, ang pulang kristal ay nag-imitate lamang ng multifunction excavator, kaya madaling nawasak ito sa mga piraso, na naging isang pool ng pulang likido na kalaunan ay nag-evaporate. Parang wala tayong swerte. Ang crystallizer ruin na ito ay patuloy na gumagana. Takot akong hindi matatapos ang gawain na ito ng madali, sabi ni Jianran na may ngiti na puno ng pangungutya. Ano iyon? Nagulat si Hansen. Ito ay isang defense crystal ng mga crystallizer. Tinatawag ito ng alliance na simulating crystal. Kapag nascan ito, maaari nitong gayahin ang anyo ng kahit ano, kabilang ang mga mekanismo at nilalang. Gayunpaman, ang texture nito ay mananatiling pulang kristal, kaya hindi kumpleto ang simulation, ipinaliwanag ni Jianran.
Napakakahangahangang sibilisasyon, puri ni Hansen. Napakakahangahanga at napakadelikado. Maraming nakamamatay na teknolohiya ng crystallizer na hindi pa natin alam. Nahanap namin ito. Nahanap namin ang pasukan. Isang nagulat na boses ang biglang narinig mula sa live recordings. Agad na tumingin si Hansen at Jianran sa footage at nakita si Chen Shoshan at ilang mga propesor na nakatayo sa harap ng isang na-excavate na architecture, nakatingin sa loob puno ng sorpresa. Parang maayos ang lahat. Umaasa akong matutukoy natin ang kayamanan sa lalong madaling panahon. Bahagyang nakaramdam ng ginhawa si Jianran. Ngunit sa susunod na sandali, biglang naputol ang holographic image. Mabilis na nakipag-ugnayan si Jianran kay Chen Shoshan at sa iba pang mga tao gamit ang comlink, ngunit walang tumugon. May mali. Biglang naging mapatla si Jianran at tinawag ang lahat ng mga opisyal sa barkong pandigma. Sinusubukan ng communications team na makipag-ugnayan sa mga tao sa larangan. Gayunpaman, wala silang kontak na tila sila ay nawala. Hindi marami ang mga tao sa Daphne upang magsimula, kaya kahit ang kusina ay tinawag. Kasama ang medical team, repair team, at kusina, wala pang 40 tao. Walang komunikasyon, at nakikita ng mga tao ang ilang kagamitan na naiwan sa ibabaw sa pamamagitan ng radar. Lahat ng tao ay nawala. At wala ring makitang anumang bagay sa loob. Kapitin, babalik ba tayo at tatawag ng reinforcement? Nag-atubiling tanong ng isang opisyal. Dapat nating alamin kung ano ang nangyayari muna, sabi ni Jianran na may nakakunot na noo. Maraming mga nangungunang eksperto at iskolar na dalubhasa sa sibilisasyong crystallizer ang nasa larangan. Kung sila ay nawala ng walang dahilan, haharapin ni Jianran ang matinding parusa kung siya ay babalik na hindi malaman kung bakit. Maaaring ipadala pa siya sa military court. Bilang karagdagan, maraming mga opisyal at sundalo, kasama si Chen Shoshan, ang naruroon din sa planeta, kaya hindi dapat bumalik si Jianran bago tingnan ang sitwasyon. Gayunpaman, ang mga tao na nananatili sa barkong pandigma ay karamihan ay mga non-combatants kasama ang mga opisyal na namamahala sa operasyon ng barko, medisina, at pagluluto. Napakakaunti ng mga tao na maaaring ma-deploy. Sinuri ni Jianran ang lahat ng mga talento na mayroon siya at kinagat ang kanyang ngipin. Humihiling ako ng 5 sundalo na mahusay sa operasyon ng Warframe upang sumama sa akin sa larangan upang malaman kung ano ang nangyayari. Ako ay medyo mahusay sa Warframe. Hayaan mong sumama ako, mabilis na sinabi ni Hansen. Siyempre, hindi siya pwedeng manatili sa barko habang hinahamon ni Jianran ang kanyang buhay. Bilang karagdagan, nais niyang malaman kung bakit tumugon ang pendant ng siyam na buhay na pusa sa crystallizer ruin. Kabanata 465. Kapitin, hayaang sumunod ang mga gwardya sa iyo. Tumayo ang leader ng mga gwardya, si Lilo, at nagbigay ng saludo. Ang mga gwardya ay ang lahat ng mga mandirigma na natira sa Daphne. Kapitin, hayaang ako ang manguna sa koponan, sinabi ng tanging surpasser sa barkong pandigma, si Zhao Ping. Quartermaster, dapat kang manatili sa Daphne. Ito ang ating base. Kung may mangyaring masama sa barko, walang saysay kahit na ibalik natin ang lahat. Sa ganoong sitwasyon, lahat tayo ay haharapin ang kamatayan. Bukod pa rito, mag-iimbestiga lang ako at hindi lalalim. Tumingin si Jianran sa mga gwardya, nag-isip at sinabi, Li, pumili ka ng 4 na sundalo na mahusay sa Warframe upang sumama sa akin, at ikaw rin ay dapat sumama. Ang natitirang bahagi ng koponan ay manatili sa barko. Oo, Kapitin. Pinangalanan ni Lilo ang 4 na sundalo at inutusan silang mag-report kay Jianran. Sinabi ni Jianran sa lahat na ihanda ang kanilang mga Warframe at tumingin kay Hansen. Nag-atubili siya at sinabi, maghanda ka rin. Oo, Kapitin, sagot ni Hansen at nagpunta na upang kunin ang kanyang Warframe. Mabilis na umalis ang 7 sa kanila sa barkong pandigma at sumakay sa isang field truck upang pumunta sa excavation site. Dahil hindi ito malayo mula sa barko, umabot lamang sila ng kalahating oras upang makarating sa destinasyon. Habang tumitingin sa labas ng field truck, lahat ng uri ng kagamitan ay buo. Walang nasira, at walang katibayan ng laban. Ang tanging nasira ay ang multifunction excavator. Dahil walang nakita na dugo, nakaramdam ang lahat ng ginhawa. Sa wakas, hindi ang mga tao ay inaatake. Hindi na makapasok ang field truck sa mas malalim na bahagi ng site. Inutusan ni Jianran ang 2 sundalo na manatili sa truck, habang siya ay dinala si Lilo, Hansen, at 2 iba pang gwardya upang patakbuhin ang kanilang mga Warframe mula sa truck, patungo sa pasukan. Panatilihin ang kaayusan. Naglilipat ng NASCAR na data. Maganda ang komunikasyon.
Iba't ibang impormasyon ang patuloy na kumikislap sa mga Warframe, ang ilan ay pinadala mula sa Truk, ang ilan mula sa Daphne. Ang kanilang mga Warframe ay naglilipat din ng data pabalik. Bagaman lahat ay naging labis na mapagbantay, walang tunay na nangyari. Naabot nila ang pasukan na natagpuan ng mga propesor ng walang abala. Ito ay isang itim na crystal gate na higit sa 100 talampakan ang taas, na pinalamutian ng maraming komplikadong mga pattern. Mayroong mga tuldok at bilog at linya, pati na rin ang ilang mga triangular na hugis. Walang mga halatang patakaran kung paano sila inihalo. Mukha itong parang bituka ng isang mekanikal na orasan, medyo misteryoso. Sa puntong ito, ang itim na crystal gate ay bahagyang nakabukas. Madaling makakapasa ang isang one-man warframe, ngunit hindi makakapasok ang mas malalaking mekanismo. Kapitin, pupunta ba tayo sa loob upang tingnan? Tanong ni Lilo kay Jianran. Hindi sumagot si Jianran kay Lilo at nadismaya sa itim na gate. Mabilis niyang sinabi kay Hansen gamit ang isang pribadong channel, Hansen, bababa ako at titingnan. Dito ka lang. Bakit? Alam ni Hansen na tiyak na may napansin siyang kakaiba. Kung hindi, hindi niya sasabihin iyon. Ito ay ruin ng ilang crystallizer royalties, at ito ay patuloy na gumagana. Napakadelikado sa ibaba. Dahil wala kang kaalaman tungkol sa mga crystallizer, maaaring makapag-trigger ka ng ilang mapanganib na traps. Manatili ka lang dito, sabi ni Jianran. Susundan kita, sagot ni Hansen. Ito ay isang utos, sinabi ni Jianran ng seryoso. Ang utos mo ay hindi wasto sa akin, banat ni Hansen. Naisa nang magsalita ni Jianran nang bigla niyang narinig ang mga sigaw mula sa field truck. Agad silang lumingon sa truck at nakita nilang ang dalawang sundalong nasa truck ay lumabas, nagmamadali patungo sa kanila sa kanilang mga warframe. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Mangyaring magulat, sinubukan ni Lilo na tanungin kung ano ang nangyari sa pamamagitan ng comlink ngunit natagpuan niyang tanging ingay ng kuryente lamang ang kanyang narinig. Mabilis na sinuri ni Hansen ang kanyang comlink at natagpuan na nawala ang komunikasyon ng kanyang warframe sa Daphne. Ang sistema ay bumagsak. Napansin din ito ni Jianran at sinabi sa natitirang bahagi ng kanyang koponan, panatilihin ang kaayusan. Titingnan natin. Mabilis na lumapit ang koponan sa mga warframe ng dalawang sundalo. Bago pa man makapagtanong si Jianran kung ano ang nangyari, alam na nila ang sagot. Sa likuran ng dalawang sundalo, maraming pulang kristal na kasing laki ng kamao ang lumulutang sa hangin na parang mga pulang bombilya. Sa isang sulyap, hindi mo matutukoy kung gaano karami ito, ngunit tiyak na hindi bababa sa daan-daang o 1,000. Simulating crystal, bakit napakarami nito, lahat ay nagulat. Hindi katakataka kung bakit nagsimula ang dalawang sundalo na tumakbo. Sino man ang makakita ng napakaraming simulating crystals ay gagawin din ang parehong bagay. Noong nakaraan, nakita na ni Hansen kung gaano kalakas ang simulating crystal. Basta nascan nito ang isang bagay, maaari itong maging eksaktong kapareho nito. Kung daan-daang o libu-libong simulating crystals ang nagsimula ng pag-scan sa mga warframe o field truck, tiyak na mapapahamak sila sa harap ng lahat ng mga sasakyang iyon. Bilang karagdagan, mas marami pang simulating crystals ang papalapit, dumarami ang bilang. Wala nang makakapagsabi kung gaano karami ito. Retreat patungo sa ruin, naunawaan na ni Jianran kung nasaan ang panel ng mga eksperto, at kailangan niyang ulitin ang kanilang opsyon. Boom boom boom! Nakapasok na ang pinakamalapit na simulating crystal sa dalawang sundalo. Sa isang kisap mata ng pulang liwanag, ang mga kristal ay kumislap sa kanilang mga warframe na parang kamera at mabilis na naging mga pulang crystal warframes na katulad ng estilo. Agad silang bumagsak at patuloy na hinabol ang dalawang sundalo. Mas marami pang simulating crystals ang naging warframes at sumama sa kanila. Hindi mapigilan ni Lilo na ilabas ang kanyang mga laser gun upang atakihin ang mga pulang crystal warframes upang iligtas ang kanyang dalawang kasama. Huwag! Masyado nang huli para kay Jianran na pigilan siya. Ang putok ni Lilo ay gumawa ng malaking butas sa isa sa mga pulang crystal warframes. Gayunpaman, kaagad, lahat ng pulang crystal warframes ay naglabas ng kanilang mga laser gun at pinaputukan sila. Boom boom! Ang warframes ng dalawang sundalo na pinakamalapit sa mga kristal ay agad na sumabog, naging nag-aapoy na bakal na basura, habang ang mga pulang crystal warframes ay patuloy na nagpapaputok patungo sa kanilang direksyon. Retreat patungo sa ruin. Pinatakbo ni Hansen ang kanyang warframe papasok sa itim na crystal gate. Retreat patungo sa ruin, agad, sumunod si Jianran kay Hansen at nag-utos sa isang malinaw na tinig. Si Lilo na may pulang mata ay nagngangalit ang mga ngipin at inutusan ng iba pang dalawang sundalo na umatras sa ruin habang tinatakpan sila sa pamamagitan ng pagpunta sa likuran. Boom!
Nang pumasok sina Jianran at Hansen sa itim na Crystal Gate, narinig nila ang isang malakas na ingay. Ang warframe ni Lilo ay sumabog na. Kabanata 466. Lee. Nang makita ni Hansen na nabaril ang warframe ni Lilo, ang dalawang sundalo ay nagputok ng walang tigil sa mga pulang crystal warframes gamit ang kanilang mga laser gun. Pasok! Bilasan! Sigaw ni Jianran sa dalawang sundalo, ngunit masyado nang huli. Bagaman napatumba ng dalawang sundalo ang ilang pulang crystal warframes, naubos sila ng mas maraming simulating crystals. Go! Sigaw ni Hansen at ginamit ang braso ng kanyang warframe upang itulak si Jianran. Bagaman hindi pa sila magkaibigan, nakaramdam si Hansen ng labis na lungkot sa kanyang nakikitang mga kapwa-tao na namamatay. Ngunit hindi ito ang tamang oras para malumbay. Hindi niya maaring panoorin si Jianran na mamatay tulad ng mga sundalong iyon. Nabalik si Jianran sa kanyang sarili, nagnalit ang mga ngipin, at pinatakbo ang warframe upang pumasok sa ruin. Kailangan nilang mapuksa ang mga simulating crystal sa lalong madaling panahon. Kung hindi, sila ni Hansen ay mamamatay din. Sa likod ng itim na Crystal Gate, mayroong isang crystal path. Pinangunahan ni Jianran si Hansen na magpatuloy ngunit hindi naglakas loob na magmadali. Di nagtagal, nagsimula ng humabol ang mga pulang crystal warframe sa kanila. Huwag masyadong mag-alala, tumakbo ng mabilis. Alam ni Hansen na nag-aalala si Jianran tungkol sa mga trap sa ruin, ngunit kung hindi sila magmadali, malapit na silang mawalan ng buhay. Dapat ay pumasok na ang panel ng mga eksperto sa ruin. Kung may mga traps, dapat ay na-trigger na nila ang mga iyon. Sa sinigaw ni Hansen, biglang naintindihan ni Jianran iyon at pinatakbo ang kanyang warframe sa buong bilis upang magpatuloy. Matapos silang tumakbo ng ilang milya, nakapasok sila sa isang malaking architecture na parang shelter. Maraming landas ang magkakaugnay. Saan tayo pupunta? Nagtingin si Jianran, ngunit ang mga landas ay mukhang magkakapareho. Wala siyang ideya kung saan sila dapat pumunta. Bilang karagdagan, napakasikip ng mga landas kaya hindi makakapasa ang mga warframe. Sumunod ka sa akin. Nagnalit ang mga ngipin ni Hansen, lumabas siya mula sa warframe at ginawang briefcase ito. Tumakbo siya ng maaga na may hawak na warframe sa kanyang kamay. Kopyahin ni Jianran ang mga galaw ni Hansen at sumunod sa kanya. Nang pumasok si Hansen sa landas, mabilis niyang tinawag ang Snowtoothed Wolf. Biglang nagpakita ang isang Snow Wolf sa harap ni Hansen. Isa itong Beast Soul Mount, ngunit hindi nakatakdang sumakay dito si Hansen, kundi utusan lamang itong magpatuloy. Plano ni Hansen na gamitin ang Snowtoothed Wolf bilang scout. Alam niyang napakaliit ng kaalaman niya tungkol sa mga crystallizer ruins. Gayunpaman, dahil wala ring ideya si Jianran, kailangan niyang gumawa ng desisyon, kahit na hindi niya alam kung tama ang kanyang desisyon o hindi. Ang pag-aalinlangan ay magdadala lamang sa kanila sa mas malaking krisis. Ang Snowtoothed Wolf ay tumatakbo ng mabilis, at sumusunod sina Hansen at Jianran na may mga warframe cases sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, ang mga landas ay sobrang komplikado kaya nawalan sila ng direksyon kahit na walang panganib. Parang tahimik na ngayon. Huminto tayo. Nang umabot sa isang bagay na tulad ng tulay, tumingin si Hansen sa ibaba at huminto, tinitingnan ang mga kakaibang crystal statues. Nakinig si Jianran ng mabuti at talagang walang narinig. Nakaramdam siya ng ginhawa at tumingin sa mga crystal statues na mga 50 talampakan ang taas. Ang mga estatwa ay gawa sa mga kristal na may iba't ibang kulay. Ang mga anyo nila ay mukhang medyo kakaiba. Wala silang pagkakatulad sa mga tao o hayop. Iyan ang mga Diyos na sinasamba ng mga crystallizer. Karamihan sa mga crystallizer ruins ay may mga estatwa tulad nito, ipinaliwanag ni Jianran habang tinitingnan ang paligid. Parang hindi nakikinig si Hansen ngunit nakatuon ang kanyang mga mata sa isang estatwa. Sumama ka, kung hindi ay hindi ako magiging magalang. Pinigan ni Hansen ang warframe case sa kanyang kamay at sumigaw ng malamig sa estatwa. Tumingin si Jianran sa estatwa, naguguluhan. Wala siyang nakita, ngunit sa hindi nagtagal, may lumabas mula sa likod ng estatwa. Tang Xin, paano ka nandito? Nasaan ang iba? Nakita ni Jianran kung sino ito at nagtanong na may nakakunot na noo. Hindi ko alam. Nagsipagkahiwa-hiwalay kami. Bakit nandito ka rin? Lumapit si Tang Xin sa kanilang dalawa habang sinasabi ito. Huminto. Kung hindi, ako ay papaputukan. Mabilis na inilabas ni Hansen ang kanyang mini laser gun mula sa kanyang baywang, itinutok ito kay Tang Xin at sinabing malamig. Bakit ako hihinto? Wala namang pakialam si Tang Xin kay Hansen at nagpatuloy na lumapit sa kanila. Boom! Walang pag-aalinlangan, pinaputukan ni Hansen ang ulo ni Tang Xin, inalis ang kalahating bahagi ng kanyang bungo.
Hansen, ano ang ginawa mo? Nagulat si Jianran, hindi sigurado kung bakit ginawa iyon ni Hansen. Gayunpaman, alam ni Jianran na tiyak na may dahilan si Hansen. Bagaman nagalit si Tang Zim kay Hansen dati, alam ni Jianran na hindi siya taong papatay dahil sa maliit na alitan. Bago pa man ipaliwanag ni Hansen, nakita na niya ang mali. Sa kalahating bahagi ng kanyang bungo na nawasak, hindi agad nahulog si Tang Zim kundi lumingon pabalik. Sa likuran ni Tang Zim, isang pink na kristal na kasing laki ng itlog ng pato ang nakasuksok sa kanyang mga kalamnan. Ang pulang buhok ng kristal ay tumutubo mula sa kristal, na pumasok sa buong likod niya na parang mga ugat, kumikislap ng pulang liwanag na para bang mayroon siyang bagong puso. Mukha itong kakaiba at nakakasuklem. Parasite Crystal. Nagulat si Jianran, mabilis na inilabas ang kanyang baril at itinutok sa kristal tulad ni Hansen, handang pumutok. Bago makapagputok si Jianran kay Tang Zin, isang manipis na buhok ang tumubo mula sa kristal at nakabalot kay Tang Zin ng buo na parang mummy. Boom boom boom. Patuloy na pinaputokan ni Jianran at Hansen ang mummy na si Tang Zin, ngunit walang epekto. Ang mga laser guns ay nagwasak lamang ng bahagi ng buhok na kristal na mabilis na tumubo muli. Walang silbi ang mga laser weapons. Gumamit ng mga beast souls. Bigla silang nakarinig ng isang boses na nagsabi. Lumiko sina Hansen at Jianran at nakita si Professor Li Mingtang at ilang mga batang mananaliksik na nagmula sa isang landas malapit. Si Li Mingtang ang nagsabi nito. Bago pa man makapag-summon ng mga beast soul si Hansen, may lumabas mula sa likuran ni Li Mingtang. Hawak niya ang isang beast soul sword at pinukpok si Tang Zin at ang kristal ng paulit-ulit na nagwasak sa kristal. Ang isang sundalo ng kusina ay hindi naririto. Ibinalik ni Wang Hao ang kanyang beast soul sword, nakatitig kay Hansen na malamig at sinabi. Ang isang sundalo ng kusina ay sundalo rin, sagot ni Hansen ng kalmado. Kung gusto mong itapon ang iyong buhay, ayos lang, sabi ni Wang Hao na may paghamak at hindi pinansin si Hansen. Lumakad siya patungo kay Jianran at sinabi, Kapitan, bakit ka nandito? Hindi ka dapat nandito. Kabanata 467. Propesor, ano ang natagpuan mo? Hindi pinansin ni Jianran si Wang Hao at tinanong si Li Mingtang. Sumagot si Li Mingtang, nahanap namin ang pasukan sa ruin at natuklasan na ito ay ruin ng mga crystallizer royalties. Gayunpaman, bigla na lang nagkaroon ng napakaraming stimulating crystals. Nang mawalan kami ng koneksyon sa Daphne, napilitan kaming umatras sa ruin. Pagkatapos, inatake kami ng mga parasite crystals. Maraming tao ang naapektuhan. Nagkalat-kalat kami sa kaguluhan. Saan sina Chen Shoshan at Lin Haifeng? Tanong ni Jianran. Niyuko ni Li Mingtang ang kanyang ulo at sinabi, ang daming sundalo at mananaliksik ang naapektuhan ng mga parasite crystals. Napakalaki ng kaguluhan at hindi ko sila namataan. Bahagyang nagkunot ang noo ni Jianran. Ang sinabi ni Li Mingtang ay katulad ng inaasahan niyang mangyayari. Nagkalat ang mga tao sa ruin, kaya mahirap para sa kanya na matagpuan ang lahat. Propesor, alam mo ba ang daan palabas? Tumingin si Jianran sa paligid at hindi na alam ang direksyon. Ang architecture ng mga crystallizers ay mukhang isang metropoly na itinayo gamit ang kristal. Hindi madaling makahanap ng daan palabas. Bukod dito, dahil sa mga espesyal na katangian ng mga kristal na ito, hindi man lang nila mawasak ang architecture gamit ang mga bomba na magdudulot lamang ng kanilang kamatayan. Nagtinginan ng mga mananaliksik, halatang walang ideya kung paano sila makakalabas. Sa totoo lang, hindi natin kailangang mag-alala. Ang misyon natin ay makahanap ng mga bagong bagay. Ang kailangan lang nating gawin ay magpatuloy pasulong. Baka makahanap tayo ng kayamanan sa lalong madaling panahon, sabi ni Wang Hao. Sumang-ayon si Li Mingtang, Kapitan, dahil nandito ka na, at marami tayong stimulating crystal sa labas, hindi tayo makakalabas sa lalong madaling panahon. Makatuwiran na sundin ang payo ni Wang Hao at tumingin muna. Kung makikita natin ang kayamanan, matutukoy natin ang gawain at magkakaroon tayo ng mga pahiwatig kung paano tayo makakalabas dito. Dahil masigasig na pinag-aralan ang sibilisasyon ng mga crystallizers, alam ni Jianran na tama ang sinabi ni Li Mingtang. Gayunpaman, ito ang ruin ng isang crystallizer royalty. Sila ay ilang tao lamang at wala man lang silang surpasser, kaya delikado pa rin para sa kanila na maglakbay. Ngunit wala na siyang ibang opsyon kundi ang sumang-ayon sa kanilang mungkahi at pumasok pa sa loob. Siyempre, ang mga mananaliksik ay hindi basta-basta naglakbay. Batay sa kanilang kaalaman tungkol sa sibilisasyon ng crystallizer, maaari silang magbigay ng mga hatol kung anong klase ng architecture ang dinisenyo para sa ano.
Batay sa mga pangkalahatang patakaran ng sibilisasyong crystallizer, maaari nilang kalkulahin kung nasaan ang kayamanan. Bagaman hindi ito eksakto, tama naman ang kanilang pangkalahatang direksyon. Hansen, manatiling malapit sa akin. Huwag masyadong lumayo, sinabi ni Jianran kay Hansen sa isang nakababang tinig. Tumango si Hansen. Tiyak na mananatili siya malapit sa kanyang kasintahan, kung hindi, hindi niya siya matutulungan kung siya ay nasa panganib. Narinig ni Wang Hao ang sinabi ni Jianran at may paghamak na sinabi kay Hansen, Kapitan, dinala mo ang isang sundalo ng kusina dito. Nagsusumikap ka bang protektahan siya, o dapat siyang protektahan ka? Wang, mangyaring tumuon sa iyong sariling trabaho. Ito ay hindi iyong alalahanin, malamig na sagot ni Jianran kay Wang Hao. Tumukso si Wang Hao at hindi na nagsalita. Mabilis na sinubukang makialam ni Li Mingtang, nasa panganib tayo ngayon, kaya dapat tayong magtulungan upang makahanap ng kayamanan. Mas marami tayong tao, mas magiging makapangyarihan tayo. Bukod dito, si Hansen ay graduate din ng isang sikat na military academy. Ang iba pang mga mananaliksik ay nagbigay din ng ilang salita upang mapawi ang tensyon. Nagpatuloy ang grupo ng mga tao. Sa hindi nagtagal, nakatayo ang isa pang itim na crystal gate sa harap nila, na pinalamutian din ng mga komplikadong pattern. Nang makita ang itim na crystal gate at ang mga pattern, natuwa si Li Mingtang. Mabilis siyang lumakad patungo sa gate at sinuri ang mga pattern sa bawat pulgada. Fantastic! Ang lugar na ito ay talagang ruin ng isang Crystallizer King, sabi ni Li Mingtang habang pinapanood ito at nagbalik na puno ng kasiyahan. Profesor, ano ang ibig sabihin ng mga pattern? Kahit na nag-aral na si Jianran, imposible para sa kanya na maunawaan ang mga pattern na iyon. Ipinaliwanag ni Li Mingtang ng may kasiyahan, maliit lamang ang natukoy ko. Ang Crystallizer King na ito ay nagmula sa Die Galaxy. Die Galaxy, ang ina na galaxy kung saan nagmula ang mga crystallizers. Nagulat si Jianran. Tama, ito ang lugar ng kapanganakan ng sibilisasyong crystallizer, ang nawalang galaxy, naging masigla si Li Mingtang. Nakalito si Hansen. Hindi niya naintindihan ang karamihan sa mga ito. Ang alam lang niya ay ang Crystallizer King ay tila nasa mataas na ranggo at nagmamay-ari ng maraming kayamanan. Ang ibang mga mananaliksik ay tila nasa sabik, parang nakakita ng minahan ng ginto. Hindi nauunawaan ni Hansen ang anumang bagay tungkol sa sibilisasyong crystallizer at Die Galaxy. Gayunpaman, ang pendulum ng siyam na buhay na nakasabit sa kanyang leeg ay lalong umiinit. Para bang papalapit siya sa isang bagay na nakakaapekto dito. Sa utos ni Li Mingtang, inilabas ng mga mananaliksik ang kanilang mga kagamitan at nagsimulang buksan ang itim na crystal gate. Napakasanay nila rito. Hindi umabot ng kalahating oras upang buksan ito. Biglang pumasok ang liwanag sa puwang. Ouch! Isang mananaliksik na nahadyap ng liwanag ang sumigaw at nag-ikot sa sahig. Ang mga bahagi ng kanyang katawan na na-expose sa liwanag ay nasunog mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang tiyan. Ang itim na marka ay pumasok sa kanyang laman. Lahat ay nagulat. Agad silang humila sa lalaki mula sa liwanag. Si Hansen ay naguguluhan din. Ilang sandali lang ay nahawahan na ang mga sugatang bahagi ng mananaliksik. Mayroong mabilis na kumuha ng first aid kit upang gamutin ang sugat, ngunit walang silbi. Hindi nagtagal, namatay ang mananaliksik. Ngunit si Li Mingtang ay nakatitig sa liwanag at sabi ng masigla, ito ay ang wandering light ng mga kristal dahil sa napakaraming kristal sa loob. Maaaring ito ay isang makasaysayang tuklas sa kasaysayan ng pananaliksik ng crystallizer. Maghanda ng mabilis, sino man ang matagumpay na nakapagsanay ng microcrystal ay dapat sumama sa akin sa loob upang hanapin ang kayamanan. Ang ibang tao ay manatili dito. Profesor, hindi ka pwedeng pumasok. Pinigilan ni Jianran si Li Mingtang. Bakit hindi? Naguguluhan si Li Mingtang. Napakadelikado sa loob. Bukod dito, ang isang malaking tuklas na tulad nito ay dapat gawin sa ilalim ng pangangasiwa ng AI ayon sa mga batas ng Alliance, sabi ni Jianran. Mabilis na sinabi ni Li Mingtang, basta ang sinuman na matagumpay na nakapagsanay ng microcrystal, makakayanan nilang labanan ang wandering light ng kristal. Minimum ang panganib. Tungkol sa pangangasiwa ng AI, ito ay isang espesyal na sitwasyon, kaya kapag bumalik tayo, magsusulat ako ng kumpletong ulat at tatanggapin ang responsibilidad. Wang at Liu, maghanda kayo ng mabilis. Pumasok tayo agad. Paumanhin, Profesor. Dapat tayong sumunod sa mga patakaran. Nandito ang ruin at hindi ito aalis. Kapag lumabas tayo at nakakuha ng koneksyon sa Daphne, babalik tayo para dito. Nakatayo pa rin si Jianran sa harap ni Li Mingtang, hindi pinapayagang makalusot. Kapitan, ito ay isang espesyal na sitwasyon.
Bakit kailangan mo pang maging ganito? Bahagyang nagkunot ang noo ni Li Mingtang, ang kanyang mukha ay seryoso. Propesor, sinabi ko na sa iyo noon pa na kung hindi natin maalis ang babaeng ito, sirain niya ang lahat para sa atin. Si Wang Hao at ang iba pang mga mananaliksik ay nakapaligid kay Hansen at Jianran na may nakamamatay na tingin sa kanilang mga mukha. Kabanata 468. Wang Hao, ikaw ay sundalo rin ng Alliance. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng mga batas ng militar? Sigaw ni Jianran kay Wang Hao. Batas ng militar. Nagtawanan ng may paghamak si Wang Hao, tinawag ang isang gintong Beast Soul Sword at bumugso kay Hansen na katabi ni Jianran. Nagsalita siya, walang batas dito. Nanatiling kalmado si Hansen at hinayla si Jianran pabalik. Gayunpaman, ang dalawang iba pang mananaliksik ay nagsummon din ng mga Beast Soul weapons at malupit na inatake sila. Isang Beast Soul dagger ang lumitaw sa kamay ni Jianran, na hamarang sa sandata ng isa sa mga mananaliksik. Si Hansen ay tumagilid at umiiwas sa isang suntok mula sa isa pang mananaliksik. Kasabay nito, lumapit siya sa mananaliksik at ipinatong ang Cursed Wolf Dagger sa kanyang leeg. Huwag kang gagalaw, maliban kung gusto mong makita siyang pinatay, bago pa man makumplito ni Hansen ang kanyang pangungusap, biglang tumalon si Wang Hao patungo sa mananaliksik sa harap ni Hansen at pinutol siya sa dalawa. Nang hindi huminto, patuloy na lumapit ang gintong espada kay Hansen. Naging malamig ang mga mata ni Hansen. Itinaas niya ang Cursed Wolf Dagger sa gintong espada at mabilis na umatras. Hindi niya naisip na si Wang Hao ay napakamasungit na hindi siya nag-aalala sa buhay at kamatayan ng isa sa kanyang mga tao, kaya nahuli si Hansen ng kaunti. Crack! Sa hindi inaasahan, naputol ang Cursed Wolf Dagger sa gintong espada. Isang hiwa ang ginawa sa noo ni Hansen. Bagaman hindi ito masyadong malalim, nagsimulang damyugo. Patay ka na, malamig na sinabi ni Wang Hao. Ang kanyang katawan ay bumuo ng hindi kapani-pani walang lakas at humabol kay Hansen na parang anino. Gumawa siya ng isa pang suntok kay Hansen, mabilis at malupit. Hindi naapektuhan si Hansen ng sitwasyon. Sa galit sa kanyang mga mata, nalungkot siya sa pagkawala ng Cursed Wolf Dagger. Matagal na siyang hindi nakaranas ng ganitong pagkatalo. Ngunit hindi madali para sa iyo na patayin ako. Humiikbi si Hansen, ang kanyang puso ay bumubulusok na parang kulog. Gumalaw siya ng kanyang mga binti, matalim na umiiwas sa espada ni Wang Hao at nagpasok ng suntok sa kanyang mukha. Nang makita ng lahat na nakipaglaban si Hansen kay Wang Hao nang walang pinsala, lahat ay nagulat. Si Wang Hao ay isang evolver na ang fitness ay higit sa 100. Para kay Hansen, isang sundalo ng kusina, na maging kamatch niya, ito ay talagang nakakagulat. Talaga may mga sikreto ka, sabi ni Wang Hao na may paghamak. Bakit ka nakatayo dyan at nanunood? Patayin si Jianran agad. Agad na bumalik ang mga mananaliksik sa kanilang sarili at inatake si Jianran. Bagaman hindi sila naglakas loob na patayin siya tulad ng sinabi ni Wang Hao, si Jianran ay nasa panganib at malapit ng mahuli. Malinaw na naintindihan ni Hansen ang iniisip ni Wang Hao. Kung si Jianran ay kukunin bilang hostage, hindi na kailangan ni Wang Hao na makipaglaban kay Hansen upang talunin siya. Magaling kang mandirigma, gayunpaman, masyado kang knave. Tinawag ni Hansen ang Spirit Stone. Sandali, isang eleganteng kagandahan na nakasuot ng yelo na baluti ang nagpakita sa tabi ni Jianran, hawak ang kanyang Ice Spear at pinigilan ang mga mananaliksik, iniligtas si Jianran mula sa panganib. Espiritu, isang aristocrat spirit ba iyon? Nagulat ang mga mananaliksik. Batay sa kakayahan ng espiritu, siya ay isang nangungunang aristocrat spirit na napakabihira. Sa tulong ni Snow Charmer kay Jianran, hindi makalapit ang mga mananaliksik sa kanila sa lalong madaling panahon. Snow Charmer, dalhin si Jianran palayo. Naisip ni Hansen at inilipat ang Golden Growler at Desert Bird kay Snow Charmer. Si Snow Charmer ay mahusay na mangangabayo sa simula. Sa likuran ng Golden Growler, hawak niya ang kanyang Ice Spear at nilinis ang landas sa gitna ng mga mananaliksik sa tulong ng Desert Bird. Ngunit bago pa man makuha ni Snow Charmer si Jianran sa Golden Growler, biglang may lumitaw na figure sa tabi ni Jianran ng walang babala. Isang mini laser gun ang itinutok sa ulo ni Jianran. Professor Li Mingtang. Nagulat si Jianran nang makita ang taong iyon. Hindi inaasahan, ito ay si Li Mingtang. Batay sa kanyang bilis, mas mabilis siya kay Wang Hao. Mahirap isipin na si Li Mingtang, na isang mahina at magalang na scholar, ay may ganitong fitness, mas malakas pa kaysa kay Wang Hao. Wang Hao, huminto, kalmadong sinabi ni Li Mingtang. Si Wang Hao ay nakatitig kay Hansen ng malamig at bumalik sa tabi ni Li Mingtang. Hindi na hinabol ni Hansen si Wang Hao, nakatitig kay Li Mingtang nang walang sinasabi.
Kapitin, wala akong balak na patayin ka o maging kaaway ng mga G. Kaya naman, kailangan kitang hilingin na makipagtulungan ng kaunti. Kapag nahanap na natin ang kayamanan, palalayain kita, sabi ni Li Mingtang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hansen at sinabi, ang parehong nalalapat sa iyo. Maging hostage kami at hindi kita papatayin. Kapag natapos na ang lahat, maaari kang umalis kasama siya. Hindi sumagot si Hansen kundi mabilis na tumakbo patungo sa itim na Crystal Gate. Hindi inaasahan ni Li Mingtang na kumilos si Hansen sa ganitong paraan, kaya mabagal ang kanilang reaksyon. Nawala na si Hansen sa itim na Crystal Gate. Kalokohan. Ang bastardo ay nagpractice ng microcrystal. Nang makita ni Lee Hansen na hindi nasaktan ng liwanag, nagbago ang ekspresyon. Walang anuman. Isa lamang ang daan patungo sa core area. Hindi siya makakalabas, hindi alintana ni Li Mingtang, tiningnan si Jianran, at inutusan ang ibang mga mananaliksik na ikulong siya. Sang at Liu, kayo dalawa ay naging matagumpay sa pag-practice ng microcrystal, kaya hindi kayo dapat matakot sa Wandering Light. Sumunod kayo kay Wang Hao at sa akin papasok. Ang natitira ay manatili dito. Dapat bang patayin siya? Tanong ni Wang Hao habang tumingin kay Jianran. Magiging abala ang galit ng mga G. Bukod dito, hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob, kaya dapat tayong gumawa ng desisyon mamaya. Kung hindi natin mahuli si Hansen, bilang hostage niya, magkakaroon tayo ng leverage, kalmadong sinabi ni Li Mingtang, isinasama ang kanyang mga tao sa pagpasok sa itim na Crystal Gate. Sumunod si Wang Hao at ang ibang dalawang mananaliksik kay Li Mingtang, habang ang natitira ay nakatingin kay Jianran. Matapos pumasok sa itim na Crystal Gate, naramdaman ni Hansen na nag-prick ang kanyang mga mata. Bagaman walang araw, sobrang liwanag ang tila parang may 1,000,000 magnesium lights. Habang tinamaan ng liwanag ang kanyang katawan, si Hansen na gumagamit na ng microcrystal ay nakaramdam pa rin ng init sa kanyang balat. Nakita niya ang isang parisukat na crystal tunnel, sa paligid ng mga dingding ay pinalamutian ng kakaibang mga pattern na katulad ng mga nasa itim na crystal gates. Wala si Hansen na ideya kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon. Napaka-sobrang liwanag dito na hindi ko kayang maniwala na makikita nila ng malinaw ang anumang bagay. Naisip ni Hansen at kinuha ang isang maliit na salamin. Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin, tinawag ang Beetle Knight na pumasok sa salamin at lumabas bilang si Hansen. Nakatago si Hansen sa likod ng itim na Crystal Gate, kinokontrol ang kanyang doppelganger na tumakbo patungo sa dulo ng tunnel. Sa hindi nagtagal, si Li Mingtang at Wang Hao ay humabol sa kanya. Nang makita ang doppelganger, agad silang tumakbo sa likod nito nang walang pag-aalinlangan. Kabanata 469. Propesor, ano ang natagpuan mo? Hindi pinansin ni Jianran si Wang Hao at tinanong si Li Mingtang. Sumagot si Li Mingtang, nahanap namin ang pasukan sa ruin at natuklasan na ito ay ruin ng mga crystallizer royalties. Gayunpaman, bigla na lang nagkaroon ng napakaraming stimulating crystals. Nang mawalan kami ng koneksyon sa Daphne, napilitan kaming umatras sa ruin. Pagkatapos, inatake kami ng mga parasite crystals. Maraming tao ang naapektuhan. Nagkalat-kalat kami sa kaguluhan. Saan sina Chen Shoshan at Lin Haifeng? Tanong ni Jianran. Niyuko ni Li Mingtang ang kanyang ulo at sinabi, ang daming sundalo at mananaliksik ang naapektuhan ng mga parasite crystals. Napakalaki ng kaguluhan at hindi ko sila namataan. Bahagyang nagkunot ang noo ni Jianran. Ang sinabi ni Li Mingtang ay katulad ng inaasahan niyang mangyayari. Nagkalat ang mga tao sa ruin, kaya mahirap para sa kanya na matagpuan ang lahat. Propesor, alam mo ba ang daan palabas? Tumingin si Jianran sa paligid at hindi na alam ang direksyon. Ang architecture ng mga crystallizers ay mukhang isang metropoly na itinayo gamit ang kristal. Hindi madaling makahanap ng daan palabas. Bukod dito, dahil sa mga espesyal na katangian ng mga kristal na ito, hindi man lang nila mawasak ang architecture gamit ang mga bomba na magdudulot lamang ng kanilang kamatayan. Nagtinginan ng mga mananaliksik, halatang walang ideya kung paano sila makakalabas. Sa totoo lang, hindi natin kailangang mag-alala. Ang misyon natin ay makahanap ng mga bagong bagay. Ang kailangan lang nating gawin ay magpatuloy pasulong. Baka makahanap tayo ng kayamanan sa lalong madaling panahon, sabi ni Wang Hao. Sumang-ayon si Li Mingtang, Kapitin, dahil nandito ka na, at marami tayong stimulating crystal sa labas, hindi tayo makakalabas sa lalong madaling panahon. Makatuwiran na sundin ang payo ni Wang Hao at tumingin muna. Kung makikita natin ang kayamanan, matutukoy natin ang gawain at magkakaroon tayo ng mga pahiwatig kung paano tayo makakalabas dito. Dahil masigasig na pinag-aralan ang sibilisasyon ng mga crystallizers, alam ni Jianran na tama ang sinabi ni Li Mingtang.
Gayunpaman, ito ang rule ng isang crystallizer royalty. Sila ay ilang tao lamang at wala man lang silang surpasser, kaya delikado pa rin para sa kanila na maglakbay. Ngunit wala na siyang ibang opsyon kundi ang sumang-ayon sa kanilang mungkahi at pumasok pa sa loob. Siyempre, ang mga mananaliksik ay hindi basta-basta naglakbay. Batay sa kanilang kaalaman tungkol sa sibilisasyon ng crystallizer, maaari silang magbigay ng mga hatol kung anong klase ng architecture ang dinisenyo para sa ano. Batay sa mga pangkalahatang patakaran ng sibilisasyong crystallizer, maaari nilang kalkulahin kung nasaan ang kayamanan. Bagaman hindi ito eksakto, tama naman ang kanilang pangkalahatang direksyon. Hansen, manatiling malapit sa akin. Huwag masyadong lumayo, sinabi ni Jianran kay Hansen sa isang nakababang tinig. Tumango si Hansen. Tiyak na mananatili siya malapit sa kanyang kasintahan, kung hindi, hindi niya siya matutulungan kung siya ay nasa panganib. Narinig ni Wang Hao ang sinabi ni Jianran at may paghamak na sinabi kay Hansen, Kapitan, dinala mo ang isang sundalo ng kusina dito. Nagsusumikap ka bang protektahan siya, o dapat siyang protektahan ka? Wang, mangyaring tumuon sa iyong sariling trabaho. Ito ay hindi iyong alalahanin, malamig na sagot ni Jianran kay Wang Hao. Tumukso si Wang Hao at hindi na nagsalita. Mabilis na sinubukang makialam ni Li Mingtang, nasa panganib tayo ngayon, kaya dapat tayong magtulungan upang makahanap ng kayamanan. Mas marami tayong tao, mas magiging makapangyarihan tayo. Bukod dito, si Hansen ay graduate din ng isang sikat na military academy. Ang iba pang mga mananaliksik ay nagbigay din ng ilang salita upang mapawi ang tensyon. Nagpatuloy ang grupo ng mga tao. Sa hindi nagtagal, nakatayo ang isa pang itim na crystal gate sa harap nila, na pinalamutian din ng mga komplikadong pattern. Nang makita ang itim na crystal gate at ang mga pattern, natuwa si Li Mingtang. Mabilis siyang lumakad patungo sa gate at sinuri ang mga pattern sa bawat pulgada. Fantastic! Ang lugar na ito ay talagang ruin ng isang crystallizer king, sabi ni Li Mingtang habang pinapanood ito at nagbalik na puno ng kasiyahan. Propesor, ano ang ibig sabihin ng mga pattern? Kahit na nag-aral na si Jianran, imposible para sa kanya na maunawaan ang mga pattern na iyon. Ipinaliwanag ni Li Mingtang ng may kasiyahan, maliit lamang ang natukoy ko. Ang crystallizer king na ito ay nagmula sa Die Galaxy. Die Galaxy, ang ina na galaxy kung saan nagmula ang mga crystallizers. Nagulat si Jianran. Tama. Ito ang lugar ng kapanganakan ng sibilisasyong crystallizer, ang nawalang galaxy, naging masigla si Li Mingtang. Nakalitaw si Hansen. Hindi niya naintindihan ang karamihan sa mga ito. Ang alam lang niya ay ang crystallizer king ay tila nasa mataas na ranggo at nagmamay-ari ng maraming kayamanan. Ang ibang mga mananaliksik ay tila nasa sabik, parang nakakita ng minahan ng ginto. Hindi nauunawaan ni Hansen ang anumang bagay tungkol sa sibilisasyong crystallizer at Die Galaxy. Gayunpaman, ang pendulum ng siyam na buhay na nakasabit sa kanyang leeg ay lalong umiinit. Para bang papalapit siya sa isang bagay na nakakaapekto dito. Sa utos ni Li Mingtang, inilabas ng mga mananaliksik ang kanilang mga kagamitan at nagsimulang buksan ang itim na crystal gate. Napakasanay nila rito. Hindi umabot ng kalahating oras upang buksan ito. Biglang pumasok ang liwanag sa puwang. Ouch! Isang mananaliksik na nahadyap ng liwanag ang sumigaw at nag-ikot sa sahig. Ang mga bahagi ng kanyang katawan na na-expose sa liwanag ay nasunog mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang tiyan. Ang itim na marka ay pumasok sa kanyang laman. Lahat ay nagulat. Agad silang humila sa lalaki mula sa liwanag. Si Hansen ay naguguluhan din. Ilang sandali lang ay nahawahan na ang mga sugatang bahagi ng mananaliksik. Mayroong mabilis na kumuha ng first aid kit upang gamutin ang sugat, ngunit walang silbi. Hindi nagtagal, namatay ang mananaliksik. Ngunit si Li Mingtang ay nakatitig sa liwanag at sabi ng masigla, ito ay ang wandering light ng mga kristal dahil sa napakaraming kristal sa loob. Maaaring ito ay isang makasaysayang tuklas sa kasaysayan ng pananaliksik ng crystallizer. Maghanda ng mabilis, sino man ang matagumpay na nakapagsanay ng microcrystal ay dapat sumama sa akin sa loob upang hanapin ang kayamanan. Ang ibang tao ay manatili dito. Propesor, hindi ka pwedeng pumasok. Pinigilan ni Jianran si Li Mingtang. Bakit hindi? Naguguluhan si Li Mingtang. Napakadelikado sa loob. Bukod dito, ang isang malaking tuklas na tulad nito ay dapat gawin sa ilalim ng pangangasiwa ng AI ayon sa mga batas ng Alliance, sabi ni Jianran. Mabilis na sinabi ni Li Mingtang, basta ang sinuman na matagumpay na nakapagsanay ng microcrystal, makakayanan nilang labanan ang wandering light ng kristal. Minimum ang panganib.
Tungkol sa pangangasiwa ng AI, ito ay isang espesyal na sitwasyon, kaya kapag bumalik tayo, magsusulat ako ng kumpletong ulat at tatanggapin ang responsibilidad. Wang at Liu, maghanda kayo ng mabilis. Pumasok tayo agad. Paumanhin, Propesor. Dapat tayong sumunod sa mga patakaran. Nandito ang ruin at hindi ito aalis. Kapag lumabas tayo at nakakuha ng koneksyon sa Daphne, babalik tayo para dito. Nakatayo pa rin si Jianran sa harap ni Li Mingtang, hindi pinapayagang makalusot. Kapitin, ito ay isang espesyal na sitwasyon. Bakit kailangan mo pang maging ganito? Bahagyang nagkunot ang noo ni Li Mingtang, ang kanyang mukha ay seryoso. Propesor, sinabi ko na sa iyo noon pa na kung hindi natin maalis ang babaeng ito, sirain niya ang lahat para sa atin. Si Wang Hao at ang iba pang mga mananaliksik ay nakapaligid kay Hansen at Jianran na may nakamamatay na tingin sa kanilang mga mukha. Kabanata 470. Ikaw lahat ay opisyal na mananaliksik sa Alliance. Hindi mo ba naisip ang mga magiging kahihinatnan? Nagkunot ng noo si Jianran sa mga mananaliksik at sinabi. Kahihinatnan. Kapitin, napaka-naive mo. Sa tingin mo ba mananatili kami sa Alliance pagkatapos naming magtagumpay? Nagtawanan ng may paghamak ang isang mananaliksik. Para sa isang bagay sa loob ng Crystallizer Ruin, handa kayong isuko ang lahat sa Alliance nang hindi nyo alam kung ano ito. Tanong ni Jianran. Kasabay nito, naunawaan ni Jianran na ang mga tao ito ay may plano na mula pa noon. Hindi ito isang biglaang rebelyon. Walang nakakaalam kung ano ang nasa ruin. Nagtawanan ng mga mananaliksik habang nagkakatinginan, tila nagpapasaya. Mga kristal lang, di ba? Ano pa ang maaaring nasa isang crystallizer ruin? Tanong ni Jianran, tila naguguluhan. Haha, mas nakabibighaning bagay kaysa sa pinakamasweld mong pangarap, sabi ng isang mananaliksik na may ngiti. Naisa nang magtanong ni Jianran muli, ngunit tumigil ang mga mananaliksik sa pag-usap. Isang mananaliksik ang naglagay ng tape sa kanyang bibig. Dating almighty kapitan ka, ngayon dapat kang mag-ingat. Kung hindi, hindi kami magiging magalang sa iyo. Pagkatapos niyang sabihin ito, nakita niya kung gaano siya kawalang magawa at kagandahan, na nakakulong. Naramdaman ng tukso, nais niyang hawakan ang kanyang mukha. Agad na naging mapatras si Jianran, umungol sa pamamagitan ng tape at umatras. Gayunpaman, nakakulong siya, kaya wala siyang maikilos. Malapit nang maabot ng kamay ng mananaliksik ang kanyang mukha. Ouch! Sa isang iglap, may isang figure na lumipad, at ang buong kamay ng mananaliksik ay naputol at lumipad sa hangin. Hawak ng mananaliksik ang kanyang naputol na braso at sumigaw ng matinis. Ika'y ikaw. Nagulat ang ibang mga mananaliksik nang makita kung sino ito. Sino pa ba kundi ako? Umabot si Hansen upang putulin ang mga kadena sa katawan ni Jianran. Mabilis na naglabas ang mga mananaliksik ng mga laser gun, handang barilin ang dalawa. Gayunpaman, bago pa nila may putok ang gatilyo, isang eleganteng babae ang lumitaw sa likuran nila. Sa isang swipe ng kanyang sibat, pinadapan niya ang lahat. Tumakbo si Hansen na parang isang mabangis na hayop, nagbibigay ng isang suntok sa bawat mananaliksik, pinapahigas silang walang pagkakataon na makapagpigil. Papaano ka nandito? Nasaan sina Li Mingtang at ang iba? Si Jianran ay puno ng saya at gulat, nagtatakbo patungo kay Hansen at niyakap siya. Kung nandito ka, paano ako mawawala? Pinunasan ni Hansen ang kanyang buhok ng may pagmamahal at nagpatuloy, pumasok na sila sa core area. Hindi ko pinaniniwalaan na lalabas sila sa lalong madaling panahon. Matapos maramdaman ang kasiyahan, lumapit si Jianran sa mga mananaliksik at Jin Aiseng ang isa sa kanila. Itinutok niya ang kanyang laser gun sa ulo nito at inutos, sagutin mo ang mga tanong ko. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Haha, ang mananaliksik ay nagbigay lamang sa kanya ng kakaibang ngiti. Sa susunod na sandali, damyugo ang kanyang mga mata, tainga, ilong, at bibig. Agad siyang namatay. Nabigla sina Hansen at Jianran. Lahat ng tao ay natatakot sa kamatayan at magsisikap na mabuhay kung may kaunting pagkakataon. Gayunpaman, ang mananaliksik na ito ay labis na matatag na nag-poison sa sarili agad, na tila hindi normal. Ginaising nila ang ibang mga mananaliksik, ngunit pareho ang naging resulta. Nakatago ang kanilang mga lason at agad na nagtapos ng kanilang buhay pagkatapos magising. Kakaiba, talagang kakaiba. Ang mga tao ito ay hindi man lang haharap sa parusang kamatayan kapag bumalik sila sa Alliance. Malamang ay mapupunta sila sa kulungan. Kung magkakaroon sila ng pagkakataon na makabawi ng kalayaan, bakit sila magpapakamatay sa ganitong paraan? Mayroong mali. Nagulat si Jianran habang tinitingnan ang mga bangkay ng mga mananaliksik. Kahit ang pinakamalamig na assassin ay hindi kasing matatag ng ganito.
Ang reaksyon ng mga mananaliksik na ito ay hindi katulad ng anumang normal na tao. Si Limingtang at ang mga tao niyang ito ay mukhang kakaiba. Nagtataka ako kung ano ang gusto nila. Umabot si Hansen at inalis ang lahat ng nasa damit ng mga mananaliksik. Walang nakitang kain na hinala. Wala silang gaanong personal na gamit. Karamihan sa mga ito ay mga kagamitan na kinakailangan para sa excavation work. Gayunpaman, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Hansen. Bawat isa sa mga mananaliksik ay may card holder na puno ng iba't ibang uri ng crystal cards. Ang ilan ay memory chips, ang ilan ay credit cards, ang ilan ay access cards at work permits. At maraming membership cards mula sa iba't ibang korporasyon at tindahan. Ngunit sa lahat ng mga card, isang tila ordinaryong crystal card ang nakakuha ng atensyon ni Hansen. Mukha itong isang access card na karaniwang mayroon ang karamihan sa mga tao sa kanilang buhay. Ang mga access card na ganito ay nagbubukas ng mga pintuan sa mga tahanan o lugar ng trabaho. Gayunpaman, bawat isa sa mga mananaliksik ay may ganitong card. Kahit na iba-iba ang kulay at disenyo, na lamang na nakilala ni Hansen na ito ay parehong access card. Dahil sa likod ng mga access cards ay may nakatagong imaheng pulang hayop na konektado ang ulo at buntot. Mukha itong isang hayop na katulad ng pusa at fox. Napaka-pamilyar ni Hansen sa imaheng ito ng siyam na buhay na pusa. Bagaman ang mga pattern sa likod ng mga crystal cards ay komplikado, maaaring makita ang imaheng ng siyam na buhay na pusa sa iba't ibang sulok sa lahat ng ito. Kung hindi masusing titingnan, mahirap itong matukoy. Gayunpaman, dahil si Hansen ay sensitibo sa imaheng ng siyam na buhay na pusa, agad siyang nakakita nito. Nagulat si Hansen sa natuklasang ito at nakaramdam ng pagkalito. May nakita ka ba? Nang makita ni Hansen na naguguluhan, umupo si Jianran sa tabi niya at nagtanong. Wala. Ipinagpag ni Hansen ang kanyang ulo at ibinalik ang card. Mabilis na maaring magkaroon ng smart chips ang mga card na ito, kaya madali para sa ibang tao na subaybayan siya kung kinuha niya ito. Bukod dito, mga access cards lamang ito at wala si Hansen sa ideya kung saan sila naglalakbay. Ang bawat isa sa mga taong ito ay may card, kaya halatang hindi ito isang advanced card. Malamang na walang silbi ang pagkuha nito. Ano ang gagawin natin ngayon? Biglang naguluhan si Jianran. Gusto kong tingnan muli sa core area, sabi ni Hansen na may pag-aalinlangan. Kung pumasok siya sa loob ng mag-isa, delikado para kay Jianran na manatili sa kinalalagyan. Kaya sasama ako sa iyo, sagot ni Jianran ng matigas. Nagsanay ka ba ng microcrystal? Tumingin si Hansen kay Jianran, nagulat. Maswerteng nakuha niya ang tagumpay sa pagsasanay ng microcrystal at naging immune sa wandering light. Sa kasing batang edad, kung nakuha rin ni Jianran ang pagsasanay sa microcrystal, talagang kahanga-hanga iyon. Hindi ko pa nasanay ang microcrystal. Gayunpaman, ang bone energy ng aking pamilya ay nagpapalakas sa akin laban sa wandering light din. Medyo ipinagmamalaki ni Jianran. Sigurado ka, wala si Hansen sa ideya kung anong uri ng Hyper-Geno Art ang bone energy, kaya tinanong niya si Jianran. Kung hindi, sa tingin mo ba ipapayagan ako ng pamilya ko na pumunta rito? Ipinakita ni Jianran ang kanyang dila at ngumiti ng maganda. Kaya papasok tayo nang hindi nakikita at alamin kung ano ang hinahanap ni Limingtang at ng mga iba. Talagang nagtataka si Hansen kung bakit ang pendulum ng siyam na buhay na pusa ay tumutugon sa lugar na ito at kung bakit ang mga mananaliksik ay may dala-dalang access cards na may imaheng ng siyam na buhay na pusa. Ang lahat ng mga tanong na ito na walang sagot ay labis na nakakalito kay Hansen.